Ikinulong sa rehas na parang asong ulol habang ang lalaking tinulungan niya ay nagpapakasa sa yaman kasama ang tunay na demonyo. Hinablot ni Ezekiel ang nanginginig na bata mula sa mga bisig ni Marisol. "Isa kang basura!" sigaw nito. Ngunit sa pagbagsak niya sa malamig na semento, nangako si Marisol. Aagawin niya ang hustisya. Paano babangon ng isang hamak na guro laban sa bilyonaryong dumurog sa kanya? Kulang pa ba ang 5 milyong piso para ibalik mo ang anak ko? Mga linta talaga kayong mga taga-squatter, hindi ba? Pera lang ang katapat ng pagpapanggap ninyo. Ang malalim at punong-puno ng pandidiring boses ni Ezekiel Montalibano ay sumugat sa malamig na hangin ng eskinita. Walang pag-aalinlangan. Buong kut niyang inihagis ang isang bugkos ng 1,000 piso na tumama sa balikat ni Marisol bago nagkalat sa maputik na lupa. Ibababa pa lang sana ni Marisol ang kanyang nang-inginig na kamay mula sa pagkakabit ng murang plastik na ipit sa buhok ng batang babaeng yakap-yakap niya. Isang ipit na binili niya mula sa barya-baryang kinita sa pagtuturo upang sana'y mapangiti ang batang 5 taon nang hindi nagsasalita at puro pasa ang katawan. Niyakap niya ng mas mahigpit ang nang-inginig na si Tala na pilit itinatago ang mukha sa lumang damit ni Marisol. Vinamamit ng guro ang sariling katawan upang magsilbing kalasag ng bata laban sa nagtataasang mga lalaking nakasutla na ngayon ay nakapaligid sa kanila. Parang may malamig na patalim na unti-unting ibinabaon sa lalamunan ni Marisol. Hindi siya makahinga. Ang mga matatalim na salita ng bilyonaryo ay tila asidong sumusunog sa kanyang dangal. Namanhid ang kanyang mga binti. Mahigpit niyang naikuyom ang kanyang kamao hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Walang luhang pumatak, tanging ang matinding sikip sa dibdib na tila nagpapatigil sa pagtibok ng kanyang puso habang tinititigan niya ang mga matang puno ng galit ng lalaking hindi man lang inalam ang buong katotohanan. Kunin ninyo ang bata at dalhin ang babae niyan sa presinto. Siguraduhin ninyong mabubulok siya sa kulungan dahil sa pangingikil. Malamig na utos ni Ezekiel. Pilit na iniiwas ang tingin sa kawawang kalagayan ng guro. Walang awang hinila ng mga matitipunong gwardiya ang batang si Tala mula sa mahigpit na pagkakayakap ni Marisol. Gumuhit ang matinding takot sa mga mata ng bata. Umiiling ito ng mabilis habang ang maliliit na daliri ay nakakapit ng mahigpit sa laylayan ng damit ni Marisol, pilit na kumakawala sa mga dayuhang kamay. Sa sobrang higpit ng pagkapit ng bata, nasira ang tahi ng lumang tela. Isang malakas na pagtulak ang natanggap ni Marisol mula sa isang gwardiya, dahilan upang bumagsak siya sa malamig at maputik na kalsada. Ang kanyang tuhod ay tumama sa magaspang na semento. Ngunit ang hapding iyon ay walang sinabi sa sakit na makita. Ang batang pilit inilalayo sa kanya, sumisigaw ng walang boses. Mula sa mahigpit na pagpupumiglas ni Tala, ang murang plastik na ipit na hugis bituin ay nahulog mula sa kanyang buhok. Dumausdos ito sa putikan. May bahid ng pinatuyong dugo mula sa sugat ni Marisol kanina nang iligtas niya ang bata sa mga sindikato. Naiwan si Marisol na nakadapa sa putikan, pinapanood ang makikintab na itim na sasakyan na unti-unting lumalayo. Tangay ang tanging liwanag ng kanyang madilim na mundo. Dahan-dahan, sa kabila ng panghihina, inabot ng kanyang nanginginig at puro galos na kamay ang maruming ipit na hugis bituin. Pinisil niya ito sa kanyang palad. Bakit ang mga taong may kakayahang bumili ng buong mundo ang siya? Pang may pinakamasiding kakayahang mandurog ng inosenteng kaluluwa. Hanggang kailan magiging bingi ang langit sa hikbi ng mga walang laban? Ikinulong sa rehas na parang asong ulol habang ang lalaking tinulungan niya ay nagpapakasa sa sayaman kasama ang tunay na demonyo. Hinablot ni Ezekiel ang nanginginig na bata mula sa mga bisig ni Marisol. "Isa kang basura!" sigaw nito. Ngunit sa pagbagsak niya sa malamig na semento, nangako si Marisol. Aagawin niya ang hustisya. Paano babangon ang isang hamak na guro laban sa bilyonaryong dumurog sa kanya? Kabanata 1. Ang sampal ng kapalaran.
Kulang pa ba ang 5 milyong piso para ibalik mo ang anak ko? Mga linta talaga kayong mga taga-squatter, hindi ba? Pera lang ang katapat ng pagpapanggap ninyo. Ang malalim at punong-puno ng pandidiring boses ni Ezekiel Montelibano ay sumugat sa malamig na hangin ng eskinita. Walang pag-aalinlangan, buong pot niyang inihagis ang isang bugkos ng 1,000 piso na tumama sa balikat ni Marisol bago nagkalat sa maputik na lupa. Ibababa pa lang sana ni Marisol ang kanyang nanginginig na kamay mula sa pagkakabit ng murang plastik na ipit sa buhok ng batang babaeng yakap-yakap niya. Isang ipit na binili niya mula sa barya-baryang kinita sa pagtuturo upang sana'y mapangiti ang batang 5 taon nang hindi nagsasalita at puro pasa ang katawan. Niyakap niya ng mas mahigpit ang nanginginig na si Tala na pilit itinatago ang mukha sa lumang damit ni Marisol. Vinamamit ng guro ang sariling katawan upang magsilbing kalasag ng bata laban sa nagtataasang mga lalaking nakasutla na ngayon ay nakapaligid sa kanila. Parang may malamig na patalim na unti-unting ibinabaon sa lalamunan ni Marisol. Hindi siya makahinga. Ang mga matatalim na salita ng bilyonaryo ay tila asidong sumusunog sa kanyang dangal. Namanhid ang kanyang mga binti. Mahigpit niyang naikuyom ang kanyang kamao hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Walang luhang pumatak, tanging ang matinding sikip sa dibdib na tila nagpapatigil sa pagtibok ng kanyang puso habang tinititigan niya ang mga matang puno ng galit ng lalaking hindi man lang inalam ang buong katotohanan. Kunin ninyo ang bata at dalhin ang babaeng yan sa presinto. Siguraduhin ninyong mabubulok siya sa kulungan dahil sa panghingikil. Malamig na utos ni Ezekiel, pilit na iniiwas ang tingin sa kawawang kalagayan ng guro. Walang awang hinila ng mga matitipunong gwardiya ang batang si Tala mula sa mahigpit na pagkakayakap ni Marisol. Gumuhit ang matinding takot sa mga mata ng bata. Umiiling ito ng mabilis habang ang maliliit na daliri ay nakakapit na mahigpit sa laylayan ng damit ni Marisol, pilit na kumakawala sa mga dayuhang kamay. Sa sobrang higpit ng pagkapit ng bata, nasira ang tahi ng lumang tela. Isang malakas na pagtulak ang natanggap ni Marisol mula sa isang gwardiya, dahilan upang bumagsak siya sa malamig at maputik na kalsada. Ang kanyang tuhod ay tumama sa magaspang na semento. Ngunit ang hapding iyon ay walang sinabi sa sakit na makita. Ang batang pilit inilalayo sa kanya, sumisigaw ng walang boses. Mula sa mahigpit na pagpupumiglas ni Tala, ang murang plastik na ipit na hugis bituin ay nahulog mula sa kanyang buhok. Dumausdos ito sa putikan, may bahid ng pinatuyong dugo mula sa sugat ni Marisol kanina nang iligtas niya ang bata sa mga sindikato. Naiwan si Marisol na nakadapa sa putikan, pinapanood ang makikintab na itim na sasakyan na unti-unting lumalayo. Tangay ang tanging liwanag ng kanyang madilim na mundo. Dahan-dahan, sa kabila ng panghihina, inabot ng kanyang nanginginig at puro galos na kamay ang maruming ipit na hugis bituin. Pinisil niya ito sa kanyang palad. Bakit ang mga taong may kakayahang bumili ng buong mundo ang siya, pang may pinakamasiding kakayahang mandurog ng inosenteng kaluluwa? Hanggang kailan magiging bingi ang langit sa hikbi ng mga walang laban? Ang matalim na dulo ng porselana ay nakabaon na ng bahagya sa balat ni Tala, sapat na upang magpalabas ng isang maliit na butil ng dugo. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Ezekiel. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi ang kanyang kapangyarihan ang gumana, kundi ang kanyang pagiging ama. Unti-unti siyang lumuhod sa harap ng pintuan, ang kanyang mga kamay ay nakataas sa ere bilang tanda ng pagsuko. Sa bawat dahan-dahang paglapit niya, mas lalong idinidiin ng bata ang matulis na bagay sa sariling braso. Ang mga mata nito ay puno ng pot na tila nakikita ang mukha ng isang kaaway sa sarili nitong ama. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ezekiel. Matapos niyang mapigilan ang tangkang pananakit ng bata sa sarili, sa tulong ng mga yaya, mabilis siyang bumaba sa kanyang sasakyan at nagpatakbo patungo sa madilim na presinto sa lungsod. Ang bawat segundong lumilipas ay tila 1 taon ng pagdurusa sa kanyang konsensya.
Gamit ang isang tawag lamang, napilitan ang mga opisyal na buksan ang bakal na rehas. Doon, sa isang sulok ng malamig na semento, nakaupo si Marisol. Ang kanyang balat ay maputla, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa kawalan. Marisol! Ang basag na boses ni Ezekiel ay bumasag sa katahimikan ng selda. Inilabas na kanyang tsyoli ang isang makapal na sobre ng pera at mga dokumento ng pagmamay-ari ng isang bahay at lupa bilang bayad puri. Ngunit sa halip na abutin ito, dahan-dahang tumayo si Marisol. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa panghihina, ngunit ang kanyang paninindigan ay mas matatag pa sa mga bakal na nakapaligid sa kanya. Walang salita siyang lumakad lagpas sa bilyonaryo. Ang kanyang balikat ay bahagyang tumama sa lalaking minsang tumawag sa kanya na basura. Hindi niya kailangan ng pera. Ang kanyang dangal ay hindi mabibili ng kahit anong yaman sa mundo. Pakiusap, Marisol. Tumigil ka. Ang sigaw ni Ezekiel ay nagpahinto sa paglakad ng guro sa gitna ng pasilyo ng presinto. Sa harap ng mga pulis, sa harap ng kanyang sariling tauhan, at sa harap ng babaeng dati niyang minaliit, ang bilyonaryong si Ezekiel Montelibano ay dahan-dahang lumuhod. Sumayad ang kanyang noo sa malamig na semento habang nanginginig ang kanyang mga balikat sa pigil na pag-iyak. Kailangan ka ni Tala. Mahina, ngunit desperado niyang sabi. Labis siyang naghihirap. Dahil wala ka, utang ko ang buhay ng anak ko sa iyo. Patawarin mo ako. Huwag mo akong parusahan. Iligtas mo lang ang anak ko. Ang salitang utang na loob ay umalingaw-ngaw sa paligid. Para sa isang Pilipino, ito ang pinakamabigat na tanikala. Tiningnan ni Marisol ang duguang mga kuko ni Ezekiel at doon sa kanyang puting polo, nakita niya ang isang maliit na bahid ng dugo ni Tala. Ang pot sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang pamilyar na hapdi. Ang pagmamahal sa batang itinuring na niyang sariling anak. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang kaligtasan ni Tala ang mas mahalaga. Dahan-dahan niyang inabot ang nanginginig na kamay ni Ezekiel, hindi upang tanggapin ang pera, kundi upang patayuin ang isang amang nawawala sa sarili. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, Ezekiel. Ang malamig na boses ni Marisol ay tumagos sa buto ng lalaki. Tumalikod siya at kinuha ang kanyang luma at sirang bag. Tumanggi siyang isuot ang mamahaling damit na iniaalok ng mga katulong. Habang naglalakad siya palabas, isang matalim na tingin ang ibinigay sa kanya ng isang babaeng pulis na tila may lihim na ugnayan sa kung sino. Siguraduhin mo lang na hindi na muling luluha si Tala sa piling mo. Ang huling babala ni Marisol bago sumakay sa sasakyang magdadala sa kanya pabalik sa impyernong gawa sa ginto. Ang mamahaling sasakyan ay huminto sa tapat ng naglalakihang gate ng mansyon. Sa itaas ng banig ng bintana sa ikalawang palapag, isang matandang babae ang nakatunghay. Si Doña Carmen ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baston. Ang kanyang mga labi ay nakatikom sa matinding pagkadisgusto habang pinagmamasdan ang isang hamak na taga-squatter na tinatanggap ng kanyang anak sa loob ng kanilang tahanan. Isang malakas na kulog ang gumuhit sa kalangitan na tila hudyat ng isang mas malaking bagyong paparating sa loob ng tahanan ng mga Montelibano. Hindi kailanman magiging karapat-dapat ang isang basurang galing sa estero na humakbang sa loob ng tahanang ito, Ezekiel. Nakalimutan mo na ba kung sinong pamilya ang nagtayo sa'yo noong wala ka pa? Ang matalas na tinig ni Doña Carmen ay parang latigong humahampas sa marangyang sala ng mansyon. Nakatayo ang matandang ginang sa tapat ng hagdan ng yare sa mamahaling kahoy. Ang kanyang mga kamay na pinalamutian ng dambuhalang diamante ay mahigpit na nakakapit sa kanyang baston. Sa harap niya, nakatayo si Marisol. Suot pa rin ang gusot-gusot na damit mula sa presinto. Ang kanyang buhok ay tuyot at ang kanyang mga sapatos ay may bahid pa ng putik mula sa tondo. Sa gitna nila, si Ezekiel ay nakatayo ng matuwid. Ang kanyang panga ay mariing nakakuyom
habang pinoprotektahan ang puwang sa pagitan ng kanyang ina at ng guro. Hindi yumuko si Marisol. Sa halip, tinitigan niya ng diretsyo ang mga mata ng matanda, isang tingin na puno ng dignidad na hindi kayang bilhin ng salapi. Hindi ako narito para sa inyong yaman, Doña Carmen. At mas lalong hindi ako narito para sa inyong pagtanggap. Narito ako dahil may isang batang nagdurusa sa itaas, isang batang hindi ninyo nagawang iligtas sa kabila ng lahat ng inyong ginto. Ang matapang na tugon ni Marisol ay nagpatulala sa matanda. Ang bawat salita niya ay tila isang sampal sa mukha ng mapagmataas na pamilya. Mabilis na tumalikod si Marisol at pumanhik sa ikalawang palapag, hindi pinansin ang mga bulungan ng mga katulong sa paligid. Nang marating niya ang pinto ni Tala, naramdaman niya ang matinding kaba. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Ang silid ay madilim, tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagbibigay ng anino sa paligid. Walang imik na lumapit si Marisol sa gilid ng kama kung saan may isang maliit na bukol sa ilalim ng kumot. Hindi niya pinilit ang bata. Sa halip, naupo siya sa sahig, isinandal ang kanyang likod sa gilid ng kama at nagsimulang humuni ng isang malambing na, "Oyayi!" Ang kantang madalas niyang awitin sa tondo tuwing natatakot si Tala sa kulog. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid bago dahan-dahang gumalaw ang kumot. Isang maliit na kamay ang lumitaw, dahan-dahang hinahaplos ang balikat ni Marisol. Nang lumingon ang guro, nakita niya ang mugtong mga mata ni Tala. Walang salita, mabilis na sumisid ang bata sa mga bisig ni Marisol. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa leeg ng guro habang ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa matinding pag-iyak. Doon, sa gitna ng kadiliman ng mansyon, muling nahanap ng bata ang kanyang tanging kanlungan. Hindi kailangan ng gamot, hindi kailangan ng mamahaling doktor. Tanging ang yakap ng taong tunay na nagmamahal sa kanya ang sapat na. Sa labas ng pinto, nakatayo si Ezekiel. Ang kanyang mga kamay ay nakasandal sa pader habang nakikinig sa mahinang himig ni Marisol at sa panhikbi ng kanyang anak. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Habang pinagmamasdan niya ang anino ng dalawa sa sahig, naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi lamang ito pasasalamat. Ito ay isang paghanga sa katatagan ng isang babaeng dumanas ng labis na sakit, ngunit nakuha pa ring magbigay ng init sa iba. Ngunit ang katahimikang iyon ay panandalian lamang. Habang mahimbing na natutulog si Tala sa bisig ni Marisol, isang anino ang gumagalaw sa madilim na bahagi ng malawak na harden ng mansyon. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang nakatayo sa ilalim ng isang puno ng mangga. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintana ng silid ni Tala. Inilabas niya ang kanyang cellphone at nag-type ng isang mensahe para sa isang taong matagal nang naghihintay sa dilim. Sa kabilang dako ng lusod, isang babaeng may pulang kuko ang dahan-dahang uminom ng wine. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang binabasa ang balita na ang basura ay nakapasok na sa pamamahay ng mga Montelibano. Ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa mga dambuhalang kurtinang pelus ng kusina. Ngunit ang lamig ng aircon at ang formalidad ng mga katulong ay tila nagpapanatili sa mansyon sa isang walang buhay na estado. Para kay Marisol, ang karangyaan ay hindi nakakabusog kung ang puso ay nagugutom. Isang umaga, sa gitna ng paghahanda ng mga mamahaling chef para sa almusal, dahan-dahang pumasok si Marisol sa kusina. Isang simpleng plastik na supot ng mga sariwang gulay ang dala niya. Mga kangkong, labanos at sitaw na ipinabili niya sa isang tauhan mula sa palengke. Sa ilalim ng mapanuring mata ng head chef, inilabas ni Marisol ang isang kaldero. Hindi niya kailangan ng mga pampalasa mula sa ibang bansa. Ang amoy ng kumukulong sampalok at ang bango ng sariwang isda ay unti-unting humalimuyak, sapat na upang mapuno ang bawat sulok ng malawak na silid kainan.
Sa gitna ng kanyang pagluluto, pumasok si Ezekiel. Nakasuot na siya ng kanyang formal na suit para sa opisina, ngunit ang bango ng niluluto ni Marisol ay tila humilas sa kanya pabalik sa mga alaala ng kanyang kabataan. Bago pa siya naging bilyonaryo, noong ang kanyang ina ay nagluluto pa sa kanilang maliit na dampa. Anong ginagawa mo? Ang tanong ni Ezekiel habang dahan-dahang lumalapit sa kalan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa usok na lumalabas sa kaldero. Hindi sumagot si Marisol sa halip, ay iniabot niya ang isang malaking sandok sa lalaki. Isang hamon ang rumehistro sa kanyang mga mata. Huwag kang tumayo lang dyan, Ezekiel. Tulungan mo ako. Ang isang ama ay hindi lang dapat nagbibigay ng pera. Dapat marunong din siyang maghimay ng kangkong para sa kanyang anak. Ang matapang na hamon ng guro ay nagpagulat sa mga katulong sa paligid. Walang nagawa ang bilyonaryo, kundi ang maghubad ng kanyang coat at itupi ang manggas ng kanyang mamahaling polo. Sa unang pagkakataon, ang mga kamay na pumipirma ng mga bilyon-bilyong kontrata ay lalong naging longmong sa paghihimay ng mga dahon ng gulay. Sa gitna ng kanilang pagtutulungan, hindi sinasadyang nagdampi ang kanilang mga balat habang pareho nilang inaabot ang isang mangkok. Isang mabilis na kuryente ng kaba ang gumapang sa braso ni Marisol habang si Ezekiel ay napatitig ng matagal sa mga mata ng guro. Ang katahimikan ay nabalot ng isang kakaibang tamis, isang damdamin na hindi kailangan ng salita. Tanging ang init ng kalan at ang bilis ng pintig ng kanilang mga puso ang saksi. Nang maihain ang mainit na sinigang sa hapag, dahan-dahang lumabas si Tala mula sa kanyang silid. Ang amoy ng pamilyar na pagkain mula sa tondo ay tila nagbigay ng lakas sa bata. Sa harap ng gulat na mga mata ni Doña Carmen na nui pababa pa lamang ng hagdan, kumuha ng isang malaking subo si Tala at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, isang maliit at matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kaligayahan sa mukha ng bata ay tila isang malaking tagumpay na hindi kayang tapatan ng anumang tubo sa negosyo ni Ezekiel. Ngunit ang kaligayahang iyon ay tila isang babasaging baso na handang mabasag anumang sandali. Habang masayang kumakain ang tatlo, isang malakas at mapilit na pagtunog ng doorbell ang yumanig sa buong mansyon. Ang mga aso sa harden ay nagsimulang kumahol ng walang tigil. Nang buksan ng katulo ang dambuhalang pinto, isang bango ng mamahaling French perfume ang agad na sumakop sa amoy ng sinigang. Isang babaeng nakasuot ng itim na dress at dambuhalang sunglasses ang pumasok. Ang kanyang mga takong ay lumilika ng matatalim na tunog sa sahig. Ito ay si Carmela, ang ina ni Tala na 5 taon nang ibinibilang na nawawala. At ang babaeng tanging si Marisol lamang ang nakakaalam ng tunay na bahid ng kasamaan sa likod ng kanyang magandang mukha. Ang bango ng sinigang na kanina lang ay nagbigay ng init sa hapag, ay biglang nalamon ng masangsang at matapang na amoy ng mamahaling pabango. Huminto ang pagsubo ni Tala. Ang kutsarang hawak ng bata ay dahan-dahang nalaglag sa pinggan, lumilikha ng isang matunog na pagtama sa porselana bago ito tuluyang tumahimik. Ang munting ngiti sa mga labi ni Tala ay napalitan ng isang pamilyar at nakapanlulumong panginginig. Ezekiel, ang anak ko! Buhay ang anak ko! Isang mapait at tila praktisadong hagulgol ang pumuno sa malawak na silid-kainan. Si Carmela, na nakasuot ng isang itim na bestidang tila nagluluksa pa rin, ay mabilis na lumapit at lumuhod sa paanan ni Ezekiel. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha, ngunit para kay Marisol na nakatitig sa kanya, nakita niya ang isang mabilis na pagkislap ng pagkalkula sa likod ng mga peking pilantik ng mata nito. Hindi makapagsalita si Ezekiel. Ang kanyang baso ng tubig ay dahan-dahan niyang may baba sa lamesa, habang ang kanyang mukha ay tila naging isang estatwang yari sa bato. Carmela? Paanong... Sabi ng mga pulis, wala na kayo ng bata. Ang nauutan na boses ni Doña Carmen ay bumasag sa katahimikan. Mabilis na tumayo ang matandang giinang at niyakap ang dating niyang manugang. Doon sa balikat ng matanda,
Lumingon si Carmela. Sa isang kisap mata, ang kanyang mapagpanggap na pag-iyak ay napalitan ng isang matalas at nakakamatay na tingin kay Marisol. Isang nising aso ang gumuhit sa kanyang mga labi bago siya muling humagulgol ng mas malakas. 5 taon akong binihag ng mga masasamang tao, Ezekiel. Araw-araw akong nanalangin na sana ay ligtas ang anak ko. At ngayon, malalaman ko na lang na isang hamak na taga-squatter pala ang nagtatago sa kanya. Buong pot na itinuro ni Carmela si Marisol. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa galit na tila siya ang tunay na biktima. Sino ka ba? Bakit manilalason ang isipan ng anak ko? Lalapit sana si Carmela upang yakapin si Tala. Ngunit sa isang mabilis na pagkilos, tumayo si Marisol at humarang sa gitna. Naramdaman ni Marisol ang matinding pagkapit ng maliliit na kamay ni Tala sa kanyang laylayan. Ang bata ay nagsimulang humingal ng mabilis. Ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot habang nakatitig sa babaeng dapat sana ay kanyang ina. Alam ni Marisol ang sikretong ito. Nakita niya sa mga mata ng bata ang takot na tanging isang biktima lamang ang makakaramdam sa kanyang mamatay tao. Huwag kang lumapit sa kanya, Carmela. Ang malamig at matapang na boses ni Marisol ay umalingaw-ngaw. Hindi siya natakot sa naglalakihang diamante o sa kapangyarihan ng pangalang bitbit ng babae. Nakikita mo ba ang panginginig ng batang ito? Kung tunay kang ina, alam mo kung bakit siya natatakot sa'yo? Pang-ahas ka! Isang mabilis na pag-angat ng kamay ni Carmela ang muntik nang tumama sa mukha ni Marisol, kung hindi lamang ito mabilis na nahawakan ni Ezekiel. Ang panga ng bilyonaryo ay mariing nakakuyom. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Marisol na nagpoprotekta sa kanyang anak at kay Carmela na tila isang sugatang leon. Ang gulo sa loob ng kanyang isipan ay tila isang bagyong hindi niya mapatigil. Tama na! Ang sigaw ni Ezekiel ay nagpatahimik sa lahat. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, inilabas ni Carmela ang isang puting sobre mula sa kanyang mamahaling bag. Narito ang utos mula sa hukuman, Ezekiel. Ako ang legal na ina. At ayon sa batas, sa akin dapat napunta ang bata. Ngayon din, kukunin ko si Tala at palalayasin ko ang basurang ito sa pamamahay ko. Ang bawat salita ni Carmela ay parang isang patak ng lason na unti-unting pumapatay sa kapayapaan sa loob ng mansyon. Sa harap ng mga abogado at ni Doña Carmen na tila nabulag na ng mga peking luha, nagsimula ang isang madilim na laro ng manipulasyon. Hindi sapat kay Carmela na makuha ang bata. Kailangan niyang durugin ang tanging babaeng nakatayo sa pagitan niya at ng kayamanan ni Ezekiel. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Tala, dahan-dahang pumasok si Carmela sa silid ng bata. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng makapal na alpombra. Hawak niya ang isang maliit na hairclip na may matulis na dulo. Sa gitna ng kadiliman, habang ang bata ay nananaginip, mabilis at mariin niyang kinurot at kinalmot ang maliliit na braso at binti ni Tala. Isang impit na ungol ng sakit ang lumabas sa bibig ng bata. Ngunit bago pa ito magising ng tuluyan, mabilis na lumabas si Carmela, dala ang isang mapanganib na ngiti sa kanyang mga labi. Kinaumagahan, bago pa man makapaghain ng almusal si Marisol, nabulabog ang buong bahay sa malakas na tili ni Carmela. Kasama ang 2 pulis at isang kinatawan mula sa proteksyon ng bata, sa pilitan nilang binuksan ang pinto ni Tala. Doon, sa harap ng naguguluhan at bagong gising na si Ezekiel, ipinakita ni Carmela ang mga sariwang pasa at kalmot sa katawan ng bata. Ang mga sugat ay tila mga bakas ng mahihigpit na kurot. Mga sugat na ayon kay Carmela ay gawa ng sadistang guro na si Marisol habang wala ang lahat. Ezekiel, tingnan mo! Ito ba ang babaeng pinagkakatiwalaan mo? Inaabuso niya ang anak ko sa tuwing wala tayo. Kaya pala hindi nagsasalita si Tala. Dahil tinatakot siya ng babaeng ito. Ang mapait na sigaw ni Carmela ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ang mga pulis ay agad na pinalibutan si Marisol. Sinuportahan pa ito ng mga kuhang video
mula sa isang nakatagong kamera na sadyang inilagay ni Carmela na nagpapakita ng isang aninong hawig kay Marisol na pumasok sa silid ni Tala sa gitna ng gabi. Isang matalinong pag-e-edit ang ginawa upang magmukhang sinasaktan ng bata. Napatingin si Marisol kay Ezekiel. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng kahit katiting na tiwala mula sa lalaking minsan na niyang binuksan ang puso. Ngunit nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Ezekiel, isang bilyonaryong sanay sa mga ebidensya at batas na ngayon ay nalilito sa pagitan ng kanyang nararamdaman at ng mga sugat na nakikita niya sa kanyang anak. Ang katahimikan ni Ezekiel ay mas masakit pa sa anumang sampal para kay Marisol. Ang pagtitiwalang akala niya ay naitayo na nila ay gumuho sa isang iglap upang hindi na lalong lumala ang kaguluhan at upang hindi na madamay pa si Ezekiel sa isang malaking iskandalo na maaring magpabagsak sa kanyang kumpanya. Dahan-dahang binitawan ni Marisol ang kanyang apron. Kumakbang siya palapit kay Tala na ngayon ay umiiyak at lalong naguguluhan at hinawakan ang kamay ng bata sa huling pagkakataon. Walang imik na kinuha ni Marisol ang kanyang lumang vali at dahan-dahang naglakad palabas ng mansyon. Habang bumubuhos ang malakas na ulan sa labas, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa basang semento ay tila isang malungkot na paalam. Alam ni Marisol na sa kanyang pag-alis, iniwan niya ang bata sa kamay ng isang tunay na halimaw. Ngunit kailangan niyang lumayo upang humanap ng paraan na ilantad ang katotohanang hindi kayang makita ng mga mata ni Ezekiel. Ang loob ng silid hukuman ay tila isang malapad na kabaong na yari sa kahoy at semento. Napakalamig ng bugso ng aircon. Ngunit ang pawis sa noo ni Ezekiel ay hindi mapigil sa pagtulo. Sa kabilang panig ng mahabang mesa, nakaupo si Carmela. Suot ang isang simpleng puting bestida na nagmumukha siyang isang inosenteng anghel, habang ang kanyang mga mata ay pilit na naglalabas ng luha sa harap ng hukom. Ang bawat hikbi niya ay tila isang praktisadong musika na naglalayong makuha ang simpatya ng buong mundo. Your Honor, tingnan ninyo ang mga larawang ito. Ang aking anak, ang aking munting Tala, ay punong-puno ng pasa dahil sa babaeng yan. Ang boses ng abogado ni Carmela ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Ipinakita sa dambuhalang screen ang mga sadyang inedit na larawan ni Marisol na tila nananakit sa bata. Ang mga bulungan ng mga tao sa likuran ay para mga bubuyog na sumusugod sa dangal ni Marisol. Ang guro ay nakaupo ng matuwid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa, habang ang kanyang puso ay dinudurog ng bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig ng kabilang panig. Tumayo si Ezekiel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at desperasyon. Inialok niya ang kalahati ng kanyang korporasyon, ang lahat ng kanyang ari-arian sa ibang bansa, at ang pamamahala sa kanilang mga barko kapalit lamang ng pagbawi ni Carmela sa kaso at pag-iwan kay Tala sa kanyang piling. Ngunit sa halip na tanggapin ito, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carmela. Hindi ko kailangan ang pera mo, Ezekiel. Ang kailangan ko ay ang hustisya para sa anak ko laban sa mamamatay taong guro na yan. Ang lalong pagtanggi ni Carmela ay nagpapakita ng kanyang mas malalim na plano. Ang makuha ang lahat kasama na ang pagkakakulong ni Marisol. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang tumayo si Marisol mula sa kanyang upuan. Ang kanyang hakbang patungo sa gitna ng silid ay mabigat, ngunit puno ng paninindigan. Hindi siya tumingin sa hukom, kundi diretso sa mga mata ni Carmela. Ang katahimikan ay naging napakabigat na tila ba bawat paghinga ng mga tao ay maririnig. Sa harap ng lahat, dahan-dahang lumuhod si Marisol sa malamig na sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na tile. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa pagitan ng kanyang mga balikat na tila isang taong tumatanggap ng hatol. Carmela, isuko mo na ang galit mo sa akin. Saktan mo na ako. Kitilin mo na ang dangal ko.
Ipakulong mo na ako habang buhay kung iyan ang magpapatahimik sa iyong puso. Ang basag na boses ni Marisol ay nagpatigil sa lahat. Ang bawat salita niya ay tila isang punyal na sumasaksak sa konsensya ng mga nakikinig. Ngunit pakiusap, huwag mong gamitin ang bata. Huwag mong saktan si Tala para lang makaganti sa akin. Siya ay inosente. Siya ay nagmamahal sa iyo noon. Huwag mong hayaang ang huling alaala niya sa kanyang ina ay ang hapdi ng iyong mga kamay. Ang pagluhod na iyon ni Marisol ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na antas ng sakripisyo. Habang ang bawat tao sa silid hukuman ay nakaramdam ng kirot sa kanilang dibdib, si Ezekiel ay napatayo ng hindi namalayan. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang hindi niya mapigil. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagbukas ng pinto ang nagpalingon sa lahat. Ang trolley ni Ezekiel ay mabilis na pumasok. Dala ang isang kayumangging sobre na tila ba ito ang susi sa kanilang kaligtasan. Bago pa man maibaba ng hukom ang kanyang martilyo upang ideklara ang hatol, isang maliit na tinig mula sa pinto ang bumasag sa lahat ng kasinungalingan. Isang maliit na bata ang nakatayo doon. Yakap-yakap ang kanyang tinitingalang mga guhit sa papel. Ang malalaking pinto ng silid hukuman ay dahan-dahang bumukas, na tila ba ang mismong tadhana ang nagtulak dito. Sa gitna ng liwanag na nanggagaling sa pasilyo, nakatayo ang maliit na si Tala. Ang kanyang suot na bestidang asul ay tila lalong nagpaputla sa kanyang balat. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot na dati ay bumabalot sa kanya. Mahigpit niyang yakap-yakap ang isang tumpok ng mga papel, mga guhit na naging saksi sa kanyang mga gabing walang tulog at sa kanyang mga luhang walang tunog. Dahan-dahan siyang naglakad sa gitna ng pasilyo ng hukuman. Isang mabilis na pag-iling ang ibinigay ni Carmela kay Tala. Isang senyas ng pananakot na dati ay sapat na upang patahimikin ang bata habang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, lumingon si Tala kay Marisol. Nakita ng bata ang kanyang gurong nakaluhod pa rin sa sahig. Ang mga mata nito ay puno ng pag-ibig at pag-asa. Ang ngiti ni Marisol ay tila isang mainit na yakap na nagbigay ng lakas sa maliliit na balikat ni Tala. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha ni Tala ang kanyang mga guhit at isa-isang inilatag ang mga ito sa harap ng hukom. Ang mga larawan ay hindi lamang mga simpleng drawing ng isang bata. Ang mga ito ay mga ebidensya ng malagim na katotohanan. Isang larawan ng isang babaeng hawig kay Carmela na nag-aabot ng pera sa mga lalaking may takeb ang mukha. Isang larawan ng isang madilim na silid kung saan ang babaeng iyon ay may hawak na matulis na bagay habang ang bata ay umiiyak sa sulok. Hindi totoo yan. Siniraan niyo ako sa anak ko. Nilaso ng babae niya ng utak ni Tala. Ang hysterical na sigaw ni Carmela ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sinubukan niyang tumayo at sugurin ang bata upang hablutin ang mga papel. Ngunit mabilis siyang napigilan ng mga gwardya. Ang kanyang maskara ng pagiging inosenteng ina ay tuluyan ng nalaglag na naglantad sa isang halimaw na puno ng poot at kasakiman. Sa gitna ng kaguluhang iyon, huminga ng malalim si Tala. Ang kanyang maliit na dibdib ay bumabataas habang pilit niyang binubuksan ang kanyang mga labi na 5 taon nang nakapinid. Ang bawat tao sa silid ay napatigil, maging ang hukom ay napahilig sa kanyang upuan sa matinding pag-aabang. Sa unang pagkakataon, isang tinig na parang isang basag na kristal, ngunit malinaw ang bumasag sa katahimikan. Siya ang nagbenta sa akin. Ang reyni ni Tala, habang ang kanyang maliit na daliri ay direktang nakaturo sa mukha ni Carmela. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Hindi si Teacher Marisol ang nanakit sa akin. Siya ang nagbibigay sa akin ng pasa para lang mapaalis si Teacher. Si Teacher Marisol ang nanay ko. Ikaw ang demonyo. Ang bawat tao sa loob ng hukuman ay napatayo sa gulat.
Ang mga bulungan ay napalitan ng malakas na hiyawan ng pagkondena para kay Carmela. Mabilis na tumakbo si Tala at isilubsob ang kanyang mukha sa leeg ni Marisol, na ngayon ay umiiyak na rin sa tindi ng kagalakan. Ipinulupot ni Ezekiel ang kanyang malalakas na braso sa kanilang dalawa habang pinapanood ang pagposas ng mga pulis sa nagwawalang si Carmela. Ang hustisya na akala nila ay malayo na ay nareto na sa wakas, dala ng katapangan ng isang batang nahanap ang kanyang tinig sa gitna ng tunay na pagmamahal. Ang sikat ng araw sa labas ng gusali ng korte ay tila mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang taon ng kadiliman. Habang pilit na isinasakay si Carmela sa sasakyan ng pulis, ang kanyang mga sigaw ng pag-aalsa ay dahan-dahang naglaho sa ingay ng trapiko ng lungsod. Sa isang gilid, nakatayo si Doña Carmen, ang matandang ginang, na dati ay puno ng puot at pagmamataas, ay dahan-dahang lumapit kay Marisol. Ang kanyang baston ay nanginghinig sa kanyang mga kamay at sa harap ng maraming tao, dahan-dahan siyang yumuko. Isang tapat na padhiin ng paumanhin ang lumabas sa kanyang mga labi, isang pagkilala na ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kadalisayan ng puso ng isang guro mula sa tondo. Hindi nagtanim ng galit si Marisol. Sa halip, inabot niya ang kulubot na kamay ng matanda at tinulungan itong tumayo ng maayos. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng pagkalimot sa sakit, kundi ang pagpapalaya sa sariling kaluluwa mula sa tanikala ng nakaraan. Sa kabilang dako ng lungsod, ang gabi ay naging saksi sa pagdakip sa kasabot ni Carmela sa isang madilim na daungan, habang tinatangka nitong tumakas dala ang mga nakaw na alahas. Ang bawat piraso ng kasamaan ay unti-unti nang nalalagay sa tamang kalalagyan sa ilalim ng batas. Pagkalipas ng ilang linggo, dinala ni Ezekiel si Marisol at si Tala sa isang malawak na lupain sa labas ng Tagaytay. Ang sariwang hangin at ang luntiang paligid ay tila isang malaking yakap mula sa kalikasan. Inilabas ni Ezekiel ang isang asul na folder, ang mga plano para sa Tala ng Pag-asa, isang sentro para sa mga batang biktima ng pang-aabuso at mga batang lansangan na nangangailangan ng pangkalinga. Marisol, ang lupang ito ay para sa iyo at sa mga bata. Hindi ko nahahayaang may isa pang Tala na mawala ng tinig dahil sa kawalan ng pagmamahal. Ang pangako ng bilyonaryo habang nakatitig ng malalim sa mga mata ng guro. Sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, naupo ang tatlo sa damuhan. Kinuha ni Ezekiel ang maliit na plastik na ipit na hugis bituin mula sa kanyang bulsa. Ang ipit na dati ay may bahid ng dugo at putik, ngunit ngayon ay malinis na at kumikinang sa ilalim ng araw. Dahan-dahan niyang inilagay ito sa buhok ni Tala, habang ang bata ay masayang nagkukwento tungkol sa kanyang mga pangarap. Sa gitna ng tawanan, naramdaman ni Marisol ang mainit na kamay ni Ezekiel na humahaplos sa kanyang likuran. Isang malalim at tapat na haliksano ang ibinigay ng lalaki, isang tanda ng pagsamba at pangako ng isang bagong simula. Ang mansyon ng mga Montelibano ay hindi na isang malamig na longginto. Ang bawat sulok nito ay napuno na ng amoy ng lutong bahay at ang tunay na musika ng tawanan ng isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng sakripisyo. Habang pinagmamasdan ni Marisol ang paglubog ng araw, alam niyang ang bawat latay sa kanyang puso ay naging mga pilat na nagpapatatag sa kanya. Ang bilim ay natapos na, at sa wakas, ang kanilang munting bituin ay malaya na ring nagniningning ng walang takot sa gabi. Lumipas ang mga taon at ang dating malamig at nakakatakot na mansyon ng mga Montelibano ay naging isang tahanang puno ng buhay. Ang bawat sulok na dati ay saksi sa panginginig ni Tala ay napalitan na ng mga kuwadro ng larawan ng tawanan, mga sertipiko ng pagkilala sa paaralan, at ang amoy ng masarap na sinigang na niluluto ni Marisol tuwing hapon. Ang bawat silid ay hindi na longginto, kundi isang kanlungan kung saan ang bawat bata ay pinahahalagahan. Sa loob ng selda ng isang malayo at madilim na bilangguan, si Carmela ay tumanda ng maaga. Ang kanyang balat na dati ay pinaliliguan ng mamahaling cream ay tuyot na at puno ng kulubot.
Wala na ang kanyang mga alahas. Wala na ang kanyang kapangyarihan. Ang tanging naririnig niya sa gabi ay ang boses ng sariling konsensya na paulit-ulit na nagpapaalala sa kanyang mga kasalanan. Ang kanyang pag-iisa ay ang pinakamabigat na parusang ibinigay ng tadhana, ang mabuhay na walang nagmamahal at walang naalalang kabutihan. Nakatayo si Marisol sa balkonahe ng Tala ng Pag-asa. Ang sentro para sa mga batang lansangan na ngayon ay isa na sa pinakamalaking institusyon sa bansa. Sa kanyang tabi, si Ezekiel ay dahan-dahang yumakap mula sa likuran. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa baywang ng asawa. Hindi na siya ang bilyonaryong ang tanging alam ay magbilang ng pera. Siya na ngayon ang amang laging naroon sa bawat recital, sa bawat laro, at sa bawat pag-iyak ng kanilang anak. Ang kanyang pagbabago ay ang pinakamalaking himala na nasaksihan ni Marisol. Salamat, Marisol. Salamat dahil hindi ka sumuko sa amin ni Tala. Ang bulong ni Ezekiel habang ang kanyang hininga ay dumadampi sa buhok ng guro. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Marisol bago niya isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang pagpapatawad na ibinigay niya kay Ezekiel at sa pamilya nito ay hindi dahil kinalimutan niya ang pasakit, kundi dahil mas pinili niyang magtanim ng pang-ibig kaysa sa pait. Ang puso niyang dati ay puno ng latay ay tuluyan na ring naghilom. Nag-iwan lamang ng mga pilat na nagsisilbing tanda ng kanyang katatagan. Sa gitna ng malawak na harden, nakikipaglaro si Tala sa mga bata mula sa sentro. Ang kanyang tinig na dati ay 5 taong nakapinid ay ngayon ay pinakamasayang musika sa pandinig ng lahat. Siya ay lumalaking isang matapang at matalinong dalaga, bit-bit ang aral na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa katapatan at pagmamahal. Ang kanyang munting bituin ay hindi na kailanman muling magtatago sa likod ng makakapal na ulap ng takot. Habang unti-unting lumulubog ang araw at nagpapakita ang mga unang bituin sa kalangitan, isang banayad na hangin ang umihip, tila isang mahinahong oyayi o lullaby para sa buong mundo. Ang kwento ni Zik at Marisol ay isang paalala na ang bawat sugat ay may lunas, ang bawat biktima ay may boses, at ang bawat pamilyang binuo sa katotohanan ay hinding-hindi matitibag ng anumang baw. Ang pag-asa ay laging nagnaningning hanggat may isang pusong handang magsakripisyo at magmahal nang walang hinihintay na kapalit.